Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Trading Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Cup Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Cup Pinoy. June 28, 2026, dear friends, sana ay nasa maayos kang kalagayan. Ikaw at ang iyong mga minamahal. Dado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema, naku mo pang umiti. No'y bigang na astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Relevant ito dun sa mga nangyaring mga karahasan nung nakaraan. At alam ko na kahit hindi ko na ikwento sa inyo ay alam nyo rin at ramdam nyo rin siguro yung pag-aalala. Kagaya ng nararamdaman ko. Kaya ngayong tanghali ay pag-uusapan natin ang ang pinapakain natin sa isip ng ating mga anak. Kung mindful at conscious tayo sa mga pinapakain natin sa kanila, no, talagang pagkain, ayaw natin kumakain sila masyadong matatamis, masyadong matataba, masyadong maaalat. Ngayong tanghali naman ay pag-usapan natin yung kaisipan ng ating mga anak. Na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Welcome sa ating mga bagong tagapakinig. Maraming salamat sa aking mga naging participant sa Fujifilm, sa SMP, sa Shinetsu, sa Fujitrans. Naku, hindi ko na naman maalala lahat, pero lahat kayo nakikinig ngayon tanghali, lalo na yung mga umattend ng aking seminar lately on Beyond Consultative Selling. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala sa akin. Ayan, at mga kaibigan, hindi po posible ang ating broadcast ngayong tanghali kapag wala ang ating amazing DZXL team, si Mr. Erwin Makatangay, Mr. Wilson Abrea, at saka si Miss Jel Keran. Thank you so much, team. So mga kaibigan, bahaginan niyo po ako ng inyong insights ha. Paano kaya tayo makakatulong, no? Yung sa maliit na mamaraan lamang. Paano kaya? Paano kaya natin matutulungan ang ating bayan, ang ating mga kabataan na ngayon ay parang normal na sa kanila ang yung response, no, na parang napapanood lang nila sa social media minsan. Buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Sa kultura, mga kaibigan, na parang napaka-normal na pag hindi natin nagustuhan, ibabash natin. Pag hindi ayos, pag hindi nag-a-align sa paniniwala natin, ibubuli natin or ika-cancel natin. Kung yun ang nakikita ng mga kabataan natin ngayon, dapat tayong mag-alala doon sa development nila down the road.
Kahit na yung anak mo is only 5 years old, 6 years old, na i-expose siya sa social media. May pamangkin na ako, 3 years old pa lang, may hawak ng cellphone, nakikipag-away na wala siyang hawak na cellphone. So, bahagi na nyo ako mga kaibigan, ha? Our number, winner ka Pinoy number is 0976 0145041. Ulitin ko po para sa ating mga bagong tagapakinig, 0976-0145041. You're welcome to send me messages po kahit na hindi na winner ka Pinoy time. Ayan, medyo madilim ang video ko pero sige lang, siguro dahil madilim ang panahon. Okay, or maybe I should reset. I'll just fix the setting of my video, no? Siguro I'll just have to, brighten myself a little bit. Ayan, but anyway, hindi naman mahalaga yung appearance natin sa, let's adjust for low light. Okay. So, mga kaibigan, naghanda ako sobra. Kahapon pa ako nagre-ready para sa tanghaling ito. Nandito ako ngayon bilang isang magulang. At nandito rin ako ngayon bilang isang guro. At nandito rin ako ngayon bilang isang mamamayang Pilipino na nag-aalala para sa kinabukasan ng ating bayan. Bakit kaya sa tuwing may trahedya, ang una nating hinahanap ay kung ano ang ipagbabawal, sa halip na kung ano ang dapat hubugin para hindi na ito maulit? Andito ako hindi para mang-akusa, mga kaibigan. Walang panghuhusga yung episode natin ngayong tanghali. Nandito lang ako para paisipin tayong lahat at kasama ako dyan. There's this one philosopher na sabi niya, I forgot his name. Sabi niya, I cannot teach anybody anything. I think it was Socrates. Sabi niya, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Naalala ko siya kasi sa law school, Socratic method lagi ang ginagamit sa pagtuturo ng mga professors. Usually, ang dami talagang kaso na babasahin at aaralin at base sa mga kaso na yon ay mapapaisip kami ng mga estudyante ng batas kung papaano ba yan, dapat ma-implement yan, paano dapat mag-isip. Pero hindi pa ako graduate, mga kaibigan. So, yun lang ang naaalala ko. Ngayon, ang mga default responses or almost reactive na response ay, kung narinig nyo yung mga balita, ang mga iba nagre-request na dagdagan ng pulis, taasan yung pader, dapat damihan ang security guard. Necessary? Yes, I agree. Pero sapat? Parang hindi, mga kaibigan. Kasi hindi natin mababantayan 24/7 ang sino man. Makakatulong ang presensya ng pulis to stop a crime, yes. Pero hindi kayang ituro noon yung compassion, yung empathy. Hindi nakakatulong yon para matulungan natin ang kabataan natin na magkaroon ng konsyensya. So the law, yes, can control behavior dahil sa takot. Naku, magbe-behave ako. Parang ako, kunyari, pag may pulis sa unahan, ako, behave ako. Pag nagda-drive ako, takot ako talaga. Kahit alam ko na wala akong ginagawa, I check everything. Kasi I'm afraid. Pero, kailangan as parents, bilang magulang at mga guro, we go beyond those things. Na wala namang masama doon, no? Pero we go beyond. Kasi mas magandang pagtuunan natin yung character development ng ating mga anak. Ang pinaka-safe na community, nurturing na community, mapagmahal na community where there's more predictability, yan ang mas makakatulong sa ating mga anak. So, yun ang ating pag-uusapan ngayong tanghali, mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyo na sinasamahan ako ngayon through our YouTube live stream. You can drop in a message there. I see our YouTube live stream. Pwede rin po kayong maglagay ng inyong mga mensahe dito sa ating Facebook live stream. Bubuksan ko din po siya para makita ko ang inyong mga mensahe. Relevant lang po to our topic today kasi napaka-importante ng ating pag-uusapan. So please don't share with me anything na napakahaba tapos irrelevant to our topic. Ano ang pinapakain natin sa isip ng ating mga anak? Kasi tayo nga na mga matatanda na, mindful sa pinapakain natin sa ating kaisipan. Alam niyo mga kaibigan,
hindi pa nag-undoy, ayoko nang manood ng balita noon. Uso pa noon yung TV talaga, manonood ng balita sa TV. Hindi na ako nanonood ng balita because usually hindi ako matulog sa kakaalala. Kasi halos lahat ng balita ay hindi maganda. Almost all were violent talaga. So, yung pagsabi na iban ang video game, again, naniniwala ako na yes, makakatulong yan. It could reduce exposure. However, kahit na iban natin yan, nako, ikakwento ko po sa inyo ha, my nephew is only 7. Nung umuwi ako last January, sabi ko sa kapatid ko, yung mami niya, sabi ko, nako, yung anak mo masyado nang addicted to watching videos, shorts on YouTube. Tapos sabi ko, parang kailangan i-restrict natin. So, dinownloadan ko yung cellphone niya ng YouTube for Children. Sobrang nagtampo siya sa akin, di niya na ako pinapansin, iniiwasan niya na ako. Dati ang sweet-sweet niya, Auntie Ninang. Pero nung nakita niya na yung cellphone niya may nagbago, alam niya na ako lang ang pwedeng gumawa nun kasi wala naman ang mami niya. Naku, di niya na ako pinapansin. And later on, nung nagkaayos na kami, sabi ko, ginagamit mo ba yung YouTube for Children? Tapos sabi niya, pambata naman kasi yung mga nandun eh. So, dinelete niya na. And he went back to regular YouTube. So, pwede nating i-reduce yung exposure ng ating mga anak sa mga video games, yes. But, hindi nun matatanggal yung psychological hunger that makes it so attractive. Kasi may mga participants nga po ako sa training na matatanda na sila but they're still so addicted to gaming. May mga bata na di na baling hindi sila kumain pero gagamitin nila yung allowance nila para makapaglaro sa mga internet cafes. So, yes, wala naman po akong objection dyan. Yes, makakatulong ang reduction ng exposure. Yes, makakatulong kapag ang mga magulang wag nang maglagay ng kahit anong gadget doon that will, or they could monitor the time na yung anak nila babad sa social media. That could help. Para ka lang nagtanggal ng yung alcoholic drink, 'di ba? Yung alak sa bahay ng isang tao na addicted to drinking. So makakatulong siya, absolutely. However, again, 24/7, hindi natin kayang i-monitor. At posible na dahil tinanggal mo yung addiction niya na yan, pwede niyang kuhanin yung sarap na nakukuha niya doon or yung saya na nakukuha niya doon from other things. So that's why, talagang stopgap lang siya, parang siyang band-aid. I agree that social media impacts the brain of our children. Matagal ko nang, kung singer ako, paulit-ulit ko nang kinakanta yung refrain na yan, na social media is not helpful to the mind of a child. And a child can be grade 5, grade 6 student. A child can even be first year high school, di ba? Ayun, lahat tayo should be mindful of the fact na kapag ang pinapakain natin sa ating mga anak is social media feed, na hindi natin kontrolado kung ano yung mga nandoon. And even sometimes I get so turned off na pati yung mga advertisement ngayon are so violent. Alam niyo yun, parang ang advertisement ngayon has components of bullying in it. So paano kapag yung bata who's watching that finds it na, ganun pala dapat, it's the norm. So that exposure participates in shaping the mind. Ano, meron ako ditong, where's that quote of mine now? Meron ako dito na lagi kong pinapaalala ang sarili ko na so that I'm mindful of what I eat. Food is chemically alive. Every meal changes us. Kasi nga mahilig ako sa sweet. So I always remind myself this. Food is chemically alive. So nag-iingat ako na, so ano yung kinakain ko because it's chemically alive. Every meal changes us. Ngayon, mga magulang, teachers out there, everything we expose our children to
everything is chemically alive. Isipin mo rin na parang energetically alive yan. Kahit saglit lang yan na short video or TikTok video, pwedeng nag-impact yan sa mind ng anak mo o ng estudyante mo, di ba? It participates in the shaping. Yung nutrition na nakuha niya doon, kung poor nutrition man yon, it impacts the child psychology. Pati yung behavior niya impacted na rin. Kaya andito ako mga kaibigan para ipaalala sa atin na wag lang nating tanungin yung obvious na tanong na ano bang mali sa bata na yan? Kaya naman pala, na-expose kasi sa baril. Naku, tinuruan pa. Those are good questions, yes. Pero kailangan graduate tayo sa tanong na, ano bang mali sa bata na yan? Kaya naman pala, ganun pala yung mga magulang niya. And then we end there. Dapat talaga babaan na yung age of criminal liability. Okay, so then we end there. So, it's not enough na magtanong na, ano bang mali sa bata na yan? Maybe we ask, ano kaya ang pinagdaanan ng batang yan? Ano kaya yung environment niya sa pamamahay niya bago dumating yung insidente na yan? Was there pain in his heart na unresolved? Meron kaya siyang addiction na pinalitan lang niya ng mga bagay na ginawa niya? Alam niyo yun? Meron kaya siyang galit? Kaya ilang taon na kaya siyang insecure? Ilang taon na kaya siyang malungkot? Ilang taon na kaya siyang na-humiliate? I'm not talking about those perpetrators po. I am talking in general. In general. So because at the end of the day, the problem is deeper than the incident. Nakakalungkot, kaibigan, kapag ang response lang natin is iban ang games. Kunin yung cellphone. Dapat wag na siyang magka-cellphone. Alam niyo, posible pa rin pong itago ang cellphone. Posible pa rin na ang bata, for example, because addicted to it, can find a way to have a cellphone, di ba? Kaya makakatulong, yes. Pero kailangan palitan natin ng healthier outlet, no? Or healthier way na ma-express nila, kunyari, yung kanilang energy, yung kanilang curiosity, na natututo sila at the same time. So sa halip na sabihin lang natin na kunin ng cellphone or installan na YouTube for children na hindi effective doon sa ginawa ko, imagine, a 7-year-old kid can now uninstall something that I placed there na dapat friendly sa kanya. Yung TV na pinagpanonood nila, nilagyan ko ng passcode para hindi niya ma-open yung para sa adult na YouTube, pero na-open niya pa rin. Matatalino ang mga bata this time. Kaya kailangan tayo na mga magulang, tulungan natin ang ating mga anak, mga kaibigan. Kung hindi ka man nanay, tatay, teacher, uncle ka, auntie ka, any adult. Kailangan maturuan natin yung ating mga anak na may mga bagay na habang lumalaki tayo ay hindi natin maintindihan. At minsan, paano ba? Nagiging default kasi ng mga anak natin yung initial response nila. Wala pa silang kakayanan to regulate their emotions kasi bata eh. Kung may mga matatanda nga po, di ba, nasa kalye, nagro-road rage, na dahil hindi sila nakapag-regulate ng emotion nila, hindi sila nakapag-isip muna, hindi nila na-delay yung impulse nila, napakababa ng kanilang frustration tolerance, di ba? Sobrang maliit na provocation, tapos nambubugbog na sila or they get their gun and shoot somebody. And these are watched on the news. These are out there. Hindi naman sinasabi doon na, kunyari, yung mga balita, di ba? Any child can click on that and they can watch it. Kaya nalulungkot talaga ako na kung hindi tayo makikialam at hindi tayo magiging proactive, what kind of next generation or even just a present generation are we developing? Hindi sapat ang maglagay ng pulis, magdagdag ng security guard. Hindi sapat, mga kaibigan. Hindi sapat ang i-check nyo yung mga bag. Hindi siya sapat. If we do not build their
psychological resilience talaga. Sa halip na puro math, science, at kung ano-ano pa ang itinuturo natin sa ating mga estudyante, baka pwede nating isingit yung taasan natin ng konti ang ating frustration tolerance kasi meron at meron mga tao na hindi ka mauunawaan or meron at meron mga tao na mambubuli sa'yo, but kailangan matutunan ng ating mga anak na ang emotion na nararamdaman mo at this moment is just data, it's just information. It will pass. Pwedeng mag-spiral up yung emotion mo, pwedeng mag-spiral down. Pero mamaya-maya lang yan, pag nakahinga ka na, pag nakatulog ka, you'll stabilize, mariregulate siya. Hindi kailangan na lahat ng damdamin natin ay aaksyonan natin. And you know, dear friends, ang pagbabawal eventually makakagawa ng paraan ang bata para yung ipinagbabawal mo ay makukuha niya sa ibang paraan or outside your home. Diba mga kaibigan? So, ang suggestion ko ngayong tanghali para sa ating mga magulang ay sabayan natin ng inner growth or inner capacity, inner development, yung external limits na ipinapatupad natin at ng ating paaralan at ng ating gobyerno. Para hindi na sana maulit yung mga ganong pangyayari. Kasi it's so heartbreaking, dear friends. So heartbreaking. Send me your messages, alright, dear friends? Send me your messages. Sana po ay tulungan niyo ako, please. Please lang, please naman po, tulungan niyo ako. That's why kanina I invited parents, teachers, kasi malay mo, dito sa episode natin ngayong tanghali, kung pwede, isakripisyo naman natin yung puro na lang lagi TikTok, diba, or shorts na nakakatawa. Baka pwedeng magtulungan naman tayo to really help our children develop into better human beings na hindi madali matrigger. Kasi, mga kaibigan, wala ako dito para magsabi na, yes, I agree, dapat 10 years old pa lang or 12 years old, criminally liable na yung batang yan. Sobra sila. I am not in that space now. And no, hindi. It's up to our, to our lawmakers to decide on that one. Pero sana, when they do that, may mga psychologists sa panel nila to discuss that. Where was this that I read na it's easier to build safer prisons or stronger prisons, sorry. Mas madali ang gumawa ng stronger na mga kulungan na hindi makakalabas yung mga gumawa ng krimen kaysa sa to develop a stronger human being na merong maturity, na alam gawin ang tama kahit na napoprovoke, kahit na natitrigger. Share with me your thoughts, dear friends. 0976-014-5041. You may also send me your messages at my personal number, 0920-922-9462. But please don't call me po. So, I'm so passionate about this because, okay, mga kaibigan, kanina sabi ko, parang nagiging norm. Hindi ko sinasabi na this is based on my own research, pero based on observation, mapapansin nyo na parang nagiging norm or parang mas nagiging madali sa iba, kahit hindi bata, kahit medyo matatanda na, to solve problems with violence. Di po ba? Minsan nakikita ng mga anak natin na, sige, pag ginawa niya yan, let's say, a parent could say, sige, pag ginawa niya, bubugbugin ko siya, or, nako, gagantihan natin yan. It's as if solving problems with violence has become the primary way. Kaya, maybe, pag-isipan nating mabuti na we need to develop ourselves consciously with more awareness na minsan, hindi yung galit natin dapat ang manguna.
we shouldn't be ruled by our anger. Pero, hindi sapat na sabihin natin na, huy, ikaw talaga, dapat you are not ruled by your anger. Magkaroon ka nga ng anger management. Hindi natututo ang isang tao just by telling them. Yung mga iba nga po, di ba? May knowledge na sila, hindi pa rin nila ginagawa. Knowledge is not enough. May mga tao na ang dami nilang alam. Alam nila ang tama, pero bakit hindi nila nagagawa? Alam ng marami na smoking is not good for the health, pero ba't ang dami pa rin nagkakasakit dahil sa smoking? May mga doctors nga rin, di ba, na overweight. May mga doctors nga din na ginagawa yung mga sinasabi nila sa pasyente nila na hindi dapat gawin. So knowing is not enough. So hindi sapat na sabihin natin na turuan ng values sa mga batang yan. Yes, pero meron bang opportunities yung mga bata na yan to really practice the values? Kung ang mismong teacher ay nagsumisigaw sa dami ng estudyante niya, sit, mais kayo, or like that. And so, if there's no other way to make children behave than by shouting, for example, di ba? Anong halimbawa ang pinapakita natin? Again, nandito po ako mga kaibigan, hindi para husgahan yung pamamaraan natin. Hindi, wala ako dyan. Nandito ako para ipaalala sa atin na kailangan magtulungan tayo, mag-isip tayo. If you're in the school, mag-meet kayo lahat ng teachers. Nami-miss ko yung mga times na iniimbita ako ng mga schools to give talks to teachers, to give talks to even yung non-teaching personnel, ganyan. Iniimbita ako dati. Sayang, ba't kaya hindi na ako naiimbita ngayon? Para pag-usapan, itong bagay. I even had a school before na pinagsilbihan ko, tas ang topic nila was service excellence. Beautiful, isn't it, dear friends? So sa service excellence na yun, pinag-usapan namin yung think first before you respond, diba? Pinag-usapan namin yung mga bagay na nangyayaring hindi maganda if mabilis tayong matrigger. That service is love. And so, now, syempre, kailangan ma-transfer natin yan sa mga kabahayan natin, di po ba? And so, yun, dear friends, the inner capacity must also grow alongside the external limits we impose. So, it's so sad, no, mga kaibigan? How do we teach? Paano natin tuturuan ang ating mga kabataan na magkaroon ng empathy, na makaramdam ng awa, or makaramdam ng sympathy, or makaramdam ng kung ano ang nararamdaman ng iba? How can we teach our children to not become indifferent sa suffering ng mga kaklase nila? How? Yun ang mga dapat nating pag-usapan. How do we teach those? How do we teach children na gamitin ng maayos yung power nila to choose? How do we help children manage their emotions? Yun yung mga siguro kailangan nating tignan. Alright, dear friends. Oh, I'm seeing your messages now. I'll read them later on. So pag-isipan natin, what are we feeding our children's mind? Alright, dear friends? Let's do a time check. It's 11:30 in the morning, mga kaibigan. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy at TZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At pinag-uusapan natin ngayong tanghali, ano ang pinapakain natin sa kaisipan ng ating mga anak? Ano yung mga tanong na dapat nating mas itanong? Huwag yung pag nakalipas na naman to ulit, wala na naman tayong ginagawa hanggang sa next incident comes again. So let me start reading messages. But first, I'd like to greet Yong Lanoy. Hi, Yong. Our new listener on Winner Ka Pinoy. Thank you. Thank you for listening. And I hope to see you again someday. Hello to Mr. Ed Manukdok, Ray Joseph Galang, thank you for listening. And to Mr. Randy Santesas, listening, number 1. Maraming salamat, Randy. And to Mr. Nelson Malinaw, good morning, Ma'am Chris. God bless from Bacoor City.
hello and God bless to you too, Nelson. Ayan. And there's a message here from Ronald Tumbaga, labanan ng bullying, an eye for eye only ends up making the whole world blind, quoting Mohandas Gandhi. That is so very true. Thank you so much, Mr. Ronald Tumbaga. Siguro, hindi lang labanan ang bullying. Because fighting means andun pa rin siya, di ba? So baka pwede tayong tumulong in such a way that yung mga anak natin will not even consider bullying as an option, di ba? Baka sakaling dumating tayo sa punto na yan. Hello, Mr. Romel Livid. Hello muli, Ma'am Chris. Mapagpalang araw ng linggo. Sa'yo din, at sa ating mga kasama. Let me read your messages, dear friends, before I continue. And maya-maya po ay meron ako ikakwento sa inyo na para maintindihan niyo po kung bakit ako very passionate at siguro kung bakit naging psychology ang course ko, maintindihan niyo. Meron ako ikakwento sa inyo mamaya. Hello, Miss Ermi Clemente. Thank you for listening and a happy Sunday to you as well. Miss Mariel Esteves, thank you so much for your message at salamat sa laging pakikinig sa ating programa. You know, elementary ka pa, Mariel, no? Nagsimula ka ng manood sa Winner Ka Pinoy. Tapos ngayon, teacher na si Mariel. Naku, Mariel, help me. Help me with this cause. Bawat nakikita, bawat nilalaro, bawat pinapanood, bawat araw, nahuhubog yung mga anak natin. I'll share with you a story, dear friends, na siguro yon yung dahilan kung bakit sinasabi ko na pagbata ka kasi wala kang emotional intelligence pa masyado. Wala kang emotional regulation. Pagbata ka, there's a limit to what you can take. Kasi hindi pa strong yung ating emotional muscle eh. When I was 6 years old, Lorenzana po ang pilyedo ko ha. Yun muna ang context natin. So, Chris Lorenzana. Yan yung aking family name. At meron pong tagagawa ng bagoong na Lorenzana. And yung mga uncles ko, lolo ko said na itong Lorenzana Food Corporation is a distant relative of ours. But I never got to meet them. So, doon po sa patis or bagoong, pag titignan nyo sa bandang baba, hindi ko alam kung ngayon nagmamanufacture pa sila. Pero sa mga bagoong na yan, nakalagay sa baba, manufactured by Lorenzana Foods Corporation. Alright. So, yun po yung context natin. So, naka-associate yung apelyedo ko sa bagoong Lorenzana Patis. Lorenzana Bagoong. I was 6 years old po, dear friends. I was in grade 1. Tapos Thursday yon, ECAP, naka-blue dress ako because pag ECAP, hindi kami naka-uniform. So medyo na-late ako ng dating ng araw na yan. And pagdating ko, nagsimula na yung ECAP. Hindi ko ma-explain ko ano ang ECAP sa mga mga bata ngayon, but that was the day ng gardening namin. Yan yung nagga-garden kami. Alam niyo yon, nandun kami sa labas. And magga-garden, magtatanim ng mga gulay, tatanim ng mga bulaklak, ganyan. So, nang dumating ako sa school, nag-garden na sila. Sa Ilonggo, nag-sud-sud na sila. Meron na silang tools, yung parang pang ng lupa, ang tawag doon ay sud-sud. So, kakarating ko pa lang, naglalakad ako, wearing my blue dress, naka-shoulder bag ako ng pink, kanyan. And then, meron akong 3 kaklase na mga lalaki na sila sa mga bewang nila, 3 sila. Sabay-sabay sila na kumanta. Hindi man kanta talaga, pero parang sabay-sabay silang sumigaw ng Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Ano sudan mo, Lorenzana Patis? Ano ulam mo, Lorenzana Patis? Mga kaibigan, lumaki ako, up to that point 6 years old, lumaki ako na busog sa pagmamahal. Panganay na apo panganay na apo, panganay ng mga magulang ko. Hindi po ako yung tao na na-deprive or napalo ng mga... hindi, maganda yung aking environment. Minamahal ako ng sobra. Yung lola ko, spoiled ako sa kanya. Hindi ako nagutom. So, I'm saying this for context na kahit na ang isang bata na minamahal ay pwedeng makagawa ng hindi maganda
na muntik nang makapatay ng isang tao at ako yon at 6 years old. Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Ano sudan mo? Lorenzana Patis. Susin, if you're listening, I'm sure you remember this. Classmates kita sa to, no? And so what I did was, not na gina-justify ko po pinapaliwanag ko lang. Kasi hindi ko na maibabalik yan. It already happened. How ang bata at 6 or 7 or maybe 10, minsan, ang default natin to solve a problem is by violence or by doing something to protect ourselves. Manuntok siguro, mambuli, ganyan, manukso, ganyan, no? Mamahiya. And so, kinuha ko yung sudsud, yung tool ng aking classmate na busy magsudsud ng lupa. Yan, mag-cultivate, mag-till ng lupa. Sabi ko, pahiram, kinuha ko yung tool na yon. Tapos tinapon ko siya doon sa 3 na nanunukso sa akin ng Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Sa kasamaang palad, mga kaibigan, siguro in my young mind, ang goal ko lang is tumigil na kayo kasi nahihiya na ako, na feeling ko, nabubuli na ako. Hindi ko naman kasalanan na Lorenzana ang apelyido ko. Ayun yun, I cannot exactly recall my state. Pero nung tinapon ko yung sudsud na yon, yung tool na yon, sa kasamaang palad nga, ay tumama siya sa ulo ng isa sa 3 na mga batang lalaki na nanunukso sa akin ng time na yan. I did not want that to happen. But it was so fast. Ang bilis na the next thing I knew, I was already there. Thank God. I'm so grateful to God and to my angels na hindi namatay si Celestino, yung aking na... But until today, grabe pa rin yung ano ko na, if only I knew better. But I was 6 years old. So nag-shower ng dugo dun sa ulo niya, no? Parang I saw it, and that's why hanggang ngayon may trauma ako sa dugo because nakita ko yung paano umakyat yung dugo and paano yung mga kaklase ko nag-disperse and they were shouting. And paano yung teacher ko, pinuntahan niya yung ulo ni Celestino, hinawakan niya to stop the blood. And then pumunta siya sa akin, tapos kinurot-kurot niya ako. I could understand her because siguro hindi niya alam how to deal with that. I was a 6-year-old girl, but I also tried to solve a problem with violence. So, siguro, mga kaibigan, mas maging intentional lang tayo ngayon, mas sadyain lang natin talaga to cultivate the character of our children. Kasi like what I said, for my first 6 years of life, naramdaman ko kung gaano ako kami namahal. Diba? So paano pa kaya yung mga bata na on their first 6 years of life, ang naririnig nila, ang napapanood nila are violent short clips, videos where yung normal na vocabulary is kill, i-defeat mo siya, i-defeat mo. Ako, ano ba naman yan? Obliterate it. I don't know if they're using the word obliterate, but that's really the goal, no? To win. Yeah. To win, you have to conquer, you have to kill the enemy. So, yun, dear friends. Maturity is not about simply, sumusunod naman yung anak ko sa akin. Mature naman ang anak ko. Maturity is more than just obeying rules. Maturity is, yun bang kaya rin nating pamahalaan yung ating galit. Maturity is about learning to pause, to think first, bago tayo gumawa ng kahit ano. Siguro, sukatin natin yung maturity natin bilang mga magulang, bilang mga guro, no? Then, sa kung papaano natin hinahandle yung ating mga emotions. What do you think, dear friends? Imagine mo, di ba, na yung mga garden natin sa school or sa bahay, di ba? May mga damo siya na tumutubo. Then you just cut off the leaves ng mga damo na yan.
After a few weeks, andan ulit yung mga damo na yan. Kasi hindi mo natanggal yung ugat eh. Ang natanggal mo lang ay yung mga dahon, di ba? Yung nakikita lang. Minsan, ang responses natin to juvenile violence are like trimming weeds. Mas maraming gwardya, mas maraming pulis, mas maraming bans. Dapat wag silang palaruin ng video game na ganyan. Parents, talk to your children, you know. Pero kailan ba natin inorasan to dig deep at malaman kung ano talaga yung ugat, di ba, mga kaibigan? Ano ang ginagawa natin para itong anak natin will grow with empathy, with compassion, di ba? What kind of person are we helping our child become? Yun yung siguro pagtuunan natin ng pansin, mga kaibigan. So, guidance counselors in schools, siguro wag nating hintayin na may nag-report, may dumating. Baka mas maging proactive tayo in holding kahit na 10 minutes lang or 5 minutes before a science class, diba, na, alright, just a short lesson on emotional regulation. Kasi minsan baka nakakalimutan na nating i-build yung inner capacity, self-regulation, self-discipline, di ba, ng isang bata. External limits like curfew, CCTV, sure, wala akong problema doon. They could help, yes. Punishment siguro, close monitoring. Yeah. Takutin sila. But they are very limited as measures. Right, dear friends? They're very, very limited. Kaya kailangan matutunan ng mga anak natin yung self-control. Paano natin ituturo yan? We model the way. Tayo mismo na mga magulang, na mga guro, ituro natin sa kanila. Meron ako laging itinuturo sa aking mga trainings na yung formula ni Dr. Resnick na E plus R equals O. The event plus your response equals the outcome. Now, like as you sabi, let's say sa stress management or emotional intelligence classes, na the event is a given. Binuli ako, a given. Binash ako, given. Tinawag akong Lorenzana Patis, given. Hindi ko kontrolado yung mga gagawin nila, iisipin nila tungkol sa akin. It's like the law of gravity, given. Pag nalaglag ako, the law of gravity applies. Pag tumalon ako, the law of gravity applies. The event is beyond our control. Yung social media presence yan is beyond our control, dear friends. Mamaya-maya I'll share with you some statistics para malaman natin kung paano ang Pilipinas is one of the most connected na countries in the world. Grabe yung exposure ng mga anak natin talaga sa social media. How many hours our children are exposed to feed. Imagine mo, pinapakain yung anak mo ng isang bagay na hindi mo kontrolado. Kung paano na-nourish or na-destroy yung mind niya. Because ano ang tawag sa kanila? Social media feed, di ba? Feed. Wala silang choice. Di sila makakapamili. It's being fed to them. And so, yun, dear friends, maybe we take into mind itong formula na to, ituro natin sa ating mga estudyante, sa ating mga anak. The event is beyond your control. Hindi natin alam na yung mga taong nambubuli na yan were bullied also, or sobra silang insecure or malungkot sa buhay nila. They have to prove they have some power, that's why they bully. Okay, dating kontrolado yan. Now, there has to be a separate discussion for that. But, meron kang isang bagay sa equation na kontrolado mo, and that is your response. Pwedeng yung response mo is umiwas, pwedeng yung response mo is, hindi ko na to panonoorin kasi alam ko na hindi nakakatulong to. Or pwedeng yung response mo is to act better, to be better, not to be in the company of these people. Ang dami mong pwedeng magawa eh. Take a deep breath, magdasal siguro, kumanta, paigtingin mo yung sarili mo. The response is within your power to control. Ikaw lang ang pwedeng mamili niyan, and your response will always equal your outcome. Ngayon, kung binuli ka, tas mambubuli ka rin, the outcome is a very unhappy life, di ba?
So yun, kaibigan. I hope that I hope that I'm able to capture this idea in developmental psychology na sa una, ang mga bata, syempre, nung kinurot-kurot ako, dapat di mo gawin yan. Effective naman din ang ginawa ko dahil pagtapos niyan, wala nang pumapansin sa akin, iniiwasan na ako. But I was very unhappy. And siguro, nung mga bata pa tayo, ang tinuro sa atin is, wag mong gawin yan, don't hit, wag mong kurutin yung kaklase mo. That's the first part of our development. But as we grow older, habang lumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng sariling isip, eventually, sa halip na sinasabi lang sa atin na wag mong gawin yan, don't hit, don't bully your classmate. Eventually, tayo, or yung bata, habang lumalaki, pwede niyang sabihin sa sarili niya na, hindi ako mananakit kasi ayokong makapanakit ng iba. Ayokong saktan sila. Kasi ayoko rin sinasaktan ako. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na kailangang paalala sa atin na don't hit, don't hurt. But we say, okay, hindi ako mananakit ng kapwa because that's who I am. Because I am compassion, Because I am self-discipline. Right, dear friends? And so before I play for you a beautiful song, and later on I'm going to summarize yung pwede nating gawin as prevention, I'd like to play for you a beautiful song, Dear Friends, by Michael Jackson, one of my favorite songs, In Our Small Way. There is this song na parang, paulit-ulit ko to dati pinapakinggan when I was starting with Winner Ka Pinoy. Kasi sabi ko nga, Chris, are you sure magiging effective ka? Sabi sa kanta, maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things today in our small way. Meaning, hindi natin to kaya. Lahat ng pinag-uusapan natin, we cannot change the world in one day. But what we can do is change some things in our small way. Enjoy this very beautiful song, dear friends, In Our Small Way. Maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things today. In a small way. Empty words are not enough. Where there's hurt will be a crutch. When there's thirst, we'll fill each other's cup. Because we care, we love.
Dear friends, maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things today in our small way. Maliit lang na pamamaraan, maliit. Kumain ng sabay-sabay na walang cellphone, 'di ba? Sabayan mo yung anak mo habang nanonood, gabayan mo siya, 'di ba? Tanungin mo, anong naisip mo tungkol sa napanood natin na yan, anak? That's how I did it with Janelle as well before. We watch something and then after that, well, like for example, we watch something na may violence and I would ask, anak, how do you feel about that? Diba? Mga kaibigan, the Philippines is one of the world's most connected countries. According to the latest Digital Philippines report, around 98 million Filipinos are internet users. Internet penetration is now approximately 84% of the population. 84%. Halos 9 sa 10, 8 sa 10. Kaya ang pagpapalaki ng bata ngayon ay hindi lamang pagpapalaki sa bahay talaga. Bahagi na rin ito ng pagpapalaki sa isang digital na mundo. So, in our next topics, dahil paubos na naman po yung oras natin, pag-uusapan natin in more detail, no, na paano natin matutulungan yung ating mga anak to practice some digital hygiene, na mas, hindi sila sobrang exposed sa social media. Yan. Now, roughly 8 hours a day online on average. Yun ang exposure ng karamihan sa atin. Imagine, including work, school, entertainment, and social media. Kaya kung araw-araw ganun yung napifeed sa mind natin, just imagine, dear friends, kung kumusta naman yung ating mga anak pagdating sa development nila internally. You know, a 2025 UNICEF Philippines U report involving more than 1,200 young people found many had experienced unsafe online behavior or harmful content and wanted stronger protection and education. So you see, dear friends, hindi lang tayo ang nag-aalala. Marami sa buong mundo ay nag-aalala na din. So paano natin kaya gagawing mas ligtas ang ating online environment? So, dear friends, hindi lamang screen time ang mahalaga, kundi screen content. Ano ang pinapanood nila? How time really flies. Let me check if there are messages before I proceed. Pasensya na po pag yung mga iba, hindi ko na mabate. Hello, Tita Vicky Clemena. Thank you for your message. Tita Karina Lapitan, blessed Sunday to you as well. And take care as well. All right, and let me see if there are messages on our other number because I promised. So yun, dear friends, no, parang pagtitingnan natin, parang, paano nga ba talaga ang prevention, no? So there are actually 3 levels of prevention. Hello, Mr. June Mendoza, maraming salamat sa iyong message, ha? I'm so sorry I'm not going to be able to read all of it, but hopefully next episode. Mr. Jafet Valera, can you weigh in on the influence of violence in mainstream media and the internet? We did already. Hello, Ms. Maribel Gallardo. Sorry, I cannot read your message anymore. Ms. Tess Berdos, maraming salamat. We're running out of time at gusto ko lang po sanang makover ito. Una, there are 3 levels of prevention na sana hindi na maulit or hindi gawin. Una is control, like yung sinabi natin kanina, security, policy, consequence, diba? Pag ginawa mo to, may expel ka. Alright, that's 1. Number 2 is guidance. Guidance ng parents, ng teachers, mentors, coaches, healthy family environment, healthy friendships. Yan, mahalaga yun. Mahalaga yun. Kasi, kaibigan, ang conversation ay hindi lamang at 14. Bakit nga nagawa yun? Bakit? Kailangan intindihin natin na sino ang gumabay sa batang yan up to that point, di ba? Ano ang nangyari sa kanya for the past 13 years? Alright, dear friends? At yung ang pangatlo talaga for me that I think is so crucial is formation, character formation, which we will talk about again in the coming episodes. Okay, dear friends? Kasi parang, paano nga ba natin matutulungan yung ating mga anak to develop their character? Ang dami kong inihanda. I am looking for but so sobrang dami ng inihanda ko. Di ba, mga kaibigan, pag-uusapan natin ulit yon sa mga susunod na episode. So, hindi sapat ang mag-control lamang to guide, but to help children really, paano ba?
transform themselves, na yung character nila ay talagang ma-develop. Alright, dear friends? Ngayon, sasabihin nyo sa akin na madaling sabihin para sa'yo. Pero kasi, alam mo, kami na mga magulang, hirap nga kami na mapakain yung mga anak namin. Minsan, wala na nga kaming maipakain sa kanila. Ang daming mga bayarin. Minsan, wala pa kaming kita or hindi sapat na kita. So, paano namin sila magagabayan, diba? Yun yung mga tanong talaga. Kaya sabi nga, it takes a village to raise a child. It takes a community to raise a child of character na pipiliing gawin ang tama kahit walang nakatingin. It takes an entire country. Kaya, hindi ko sinasabing madali ito mga kaibigan, pero wag nating sisihin lagi yung, ang mga magulang kasi, pabaya. Hindi rin natin sila masisisi, mga kaibigan. Hindi rin natin masisisi yung mga guro. Mga guro kasi, when my son was in the elementary, ang unang tanong ko sa kanya, private school na po to Anak, ilan kayo sa klase? Tapos ang sagot niya, 30 plus. There was even a time close to 40 yata sila in one class. Ang una kong reaction was, ang dami naman. Paano matututukan ng isang guro ang 30 students, 35 students, di ba? Sa dulo nito, mga kaibigan, kailangan talaga na magtulungan tayo. I'm running out of time, but I hope that magsama tayo to nourish our children, not just their body, but their mind as well. Sabi nga, it is easier to build stronger persons than stronger children. Let's build stronger children, not just stronger laws. It's easy to pass a law than build a healthier home. It's easier to react after a violence and say, bakit kasi nagkulang sila? If we want a safer community, a safer Philippines, kailangan mag-invest tayo beyond the obvious. Right, dear friends? At sa susunod nating mga episode, yan mismo ang ating pag-uusapan. At dahil ubos na naman po ang ating oras, maraming salamat po sa inyo na nakinig, na nanood. At pasensya na kayo na hindi ko na kayo mabati lahat. Thank you so much for sending your messages. On our next episodes, pag-uusapan natin ang emotional regulation, anger management, and digital hygiene. Alright, dear friends? Thank you so much again to Mr. Erwin Makatangay, Mr. Wilson Abrea, Ms. Jel Keran for assisting me today. Sabayan niyo na po ako mga kaibigan, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!